bagong series na may unexpected na twist pero ang dami nga lang butas. The world to know. Woman's died. But right now, we can't give you any more than that. Detective Harper, is it true you knew her? Jeez, what was with that reporter? It's my wife. The killer could be in this very room. Ours and theirs. Tungkol ito sa isang tahimik na lugar na mababalot nga ng takot nang may isang babaeng mategi sa gitna nga ng gubat. Ito mag-iimbestiga si Jack na isang pulis kung saan dito nga sila ulit magkikita ng isang reporter na asawa niya na si Anna na matagal na nga niyang hindi nakikita. Pag-iimbestiga nga ni Jack kung sino nga ba yung tumapos sa babae na ito, dito nga rin niya susubukang kausapin yung asawa niya. Pero ayun lang, mas lalala nga yung sitwasyon nang mas dumami pa nga yung mategi nga sa lugar nila na ikakatakot nga nila, lalo na't may connection nga ito sa kanila na mag-asawa. Title ng series, His and Hers. Honestly, hindi ko in-expect yung mismong twist pero it's so obvious lang that there's more to it pa. Sabi ko talaga, bakit parang ang simple and ayun na yung twist after all that episodes? And given na may 30 to 20 minutes pa after nung first twist, I know na may bigger twist pa nga doon sa dulo. I'm not sure if ako lang, pero hindi ko nagustuhan yung twist with the mother doon nga sa dulo. Well, it could work, pero kasi it's so sloppy, poorly written, and hindi lang talaga nila malinis na na-execute sa story na masyadong maraming butas nga. Start muna sa nagustuhan ko, I love the acting, and visually, ang ganda ng series na to, na ibang-iba lang talaga yung look nito sa usual look ng mga Netflix series. Sobrang nag-enjoy ako sa intensity and tension nga ng mga episodes na I love na may mystery nga doon sa series kasi nga, it kept me hooked talaga na inaabangan ko talaga doon sa dulo na ano kayang mangyayari sa dulo? For me, ang ganda ng build-up ng story, yung bawat kwento and everything, pero yung twist, kinda ruins the whole series kasi nga, it doesn't add up that well doon sa pinakita nga nilang kwento. Baga masyadong malaki and maraming butas nga in question, sa pagdating nga doon sa dulo, hindi ko lang din talaga nagustuhan. Doon nga sa unang twist na hindi pala talaga si Lexi or Catherine nga yung pinagsamantalahan, kundi si Anna nga, na it's a surprising twist, pero it doesn't make sense. Unang-una sa lahat, paano niya na-attempt na pakasalan yung isang lalaki na kapatid ng isa sa mga may kasalanan kung bakit siya napagsamantalahan? Like sana, mas na-explain or mas naipakita lang yun. Second, doon nga sa dulo, naging malaking parte nga ng twist yung nangyari nga doon sa gubat dati pero all throughout the story kasi, hindi mo maramdaman yon sa karakter nga ni Anna. Like nakikisalamuha pa nga rin siya doon sa mga dati niyang kaibigan pero you could not feel this incident doon nga sa mga scenes nila. Hindi ko magets bakit sobrang galit pa rin si Lexi kay Anna nga after all these years since tinry naman siyang iligtas ni Anna din, di ba? What a coincidence lang din talaga na magkatrabaho nga sila sa same company, tapos what a coincidence din na may away si Lexi kanila Helen and Rachel recently, kaya possible din talaga silang mapagbintangan. Ay sinabi ni Zoe kay Jack na, "You don't know what kind of a person Anna is," na it doesn't add up. Like, ano bang ginawang masama ni Anna? Meron mang hindi kilala si Jack or yung kapatid niya, siya na siguro yon kasi nga, grabe yung ginawa nila kanila Lexi and Anna dati. Isip ko din doon sa may dulo, may idea ba si Richard sa nangyari nga kanila Lexi and Anna dati? Or wala talaga siyang alam at all? Also, bakit siya naging sobrang sketchy and galit nga doon sa dulo kung wala naman pala talaga silang planong masama kay Anna? Nga diba na-reveal nga na yung nanay pala ni Anna talaga yung may dahilan kung bakit siya napunta doon. Get me started doon sa mga naka-line up na martilyo and everything na kung sasabihin nyo na hindi nagko-construction kasi sila eh. Hell no! Kita niyo ba kung paano yung pagkakalapag doon? Tapos kung ano-ano yung mga gamit na nakalagay nga doon sa lamesa? Na ano yan? Andyan ba si Dexter? O kasi pwedeng sabihin na nagkataon lang na may ginagawa nga doon sa bahay or whatsoever. Kasi that's just a moment. Kasi even if totoo yun, sobrang weak na explanation nun. O red herring, gets ko, pero it's lazy and poorly added lang din talaga doon sa story para lang pantulong doon nga sa twist nila. Duget naman yung plano nga ng nanay ni Anna na papuntahin nga siya sa bahay nila Lexi and Richard. Pero kasi, what's her plan after that? Paano siya nakakasiguradong mag-aaway sila to the point na mapagbibintangan nga ng mga pulis na Lexi and Richard hanggang sa makita nga yung mga ebidensya? Oo, pwede mo explain kung bakit inatake nga ni Lexi si Anna since nagbebeng-beng nga siya doon sa may bahay. Pero, it's a kind of a weird misunderstanding lang din talaga.
Yun, napredict nung nanay ni Anna na ma-realize nga ni Anna na iisa nga lang si Catherine and Lexi, kaya nga sila mag-aaway, na maglilid nga sa isang malaking misunderstanding na aabot sa magtetigian sila ganon. Paano niya napredict yun? Abing plano yan, sobrang daming coincidence na dapat mangyari para lang mag-work yung plano niya. Naman na yung twist nga is about nga sa pagiging nanay at kung ano nga yung kayang gawin ng isang nanay para protektahan and iligtas nga yung anak niya. Pero it came out of nowhere lang talaga na yeah, it's a good message pero pilit na pilit lang siyang pinasok doon sa kwentong kwento nila all throughout the 6 episodes. For me, maganda naman yung twist na bunga eh. Kung maganda rin talagang nasulat yung kwento nga na puno kung saan nagmula nga yung bunga. Sobrang sloppy lang kasi talaga ng twist and maraming butas and alam mo yon, sobrang kalat lang talaga nung final twist. Honestly, tinapos ko yung series kasi gandang-ganda ko, I love the visuals, the mood, and how they build up nga the stories and yung mystery nga. Nakakapitan mo siya hanggang dulo, kaso lang sa dulo, parang nasayang naman yung pag-iintay mo, ganon. Siguro if mas maganda yung twist and mas nagme-make sense, mas mataas yung rating ko eh. Pero that final twist lang talaga, it kinda destroys the whole series. Tingin ko nga kung wala yung final twist and yung twist nga lang talaga is yung naghihigante, parang mas okay pa eh. At least, pasok siya doon sa buong kwento and hindi siya pilit. Na yeah, predictable and cliche pero at least mas better in terms of writing. Yun lang, I just don't like the twist that it doesn't connect doon nga sa overall na story. Parang added twist lang talaga siya for shock value, pero poor writing nga. So again, ang title ng series ay His and Hers and ang torta rating ko for this ay 5.5 out of 10.